Mabilis niyang inatake at pinatay ang halimaw sa isang sipa. Nang hindi naghintay, nagmadali siyang suriin ang ibang bahagi ng mga kalye habang sinundan siya ni Alice. Samantala, ang grupo ng mga bayani ay nakakaramdam ng pagkadismaya matapos muling mawala si Koji sa kanilang paningin. Sa tingin ni Tina, dapat nilang hilingin sa mga lokal na tumulong sa kanilang paghahanap. Tumanggi si Rex, kaya nagtataka siya kung bakit. Ipinaliwanag niya na hindi matatag ang katapatan ni Koji, kaya kung cornerin siya ng mga karaniwang mamamayan, maaari niyang saktan sila bilang tugon. Hindi sumasang-ayon si Kroll kay Rex. Sa tingin niya, kung talagang gustong saktan sila ni Koji, madali na sana niyang nagawa iyon sa kanilang mga nakaraang pag-uusap. Sa tingin din niya, hindi siya masamang tao, kahit na nagtatrabaho siya kasama ang mga demonyo. Nang marinig ito, nagalit si Parna. Pinapaalala niya kay Kroll na si Koji ay nasa panig ng parehong uri na umaatake sa kanilang mga lungsod. Nagulat si Kroll sa kanyang galit, ngunit ipinaliwanag niya na nang sinubukan nilang atakihin si Koji, iniiwasan lamang nito ang kanilang mga atake. Bukod pa rito, sinubukan lang niyang makipagkasundo at hindi kailanman lumaban pabalik. Pagkatapos makita ang kanyang mapayapang pag-uugali, iniisip niya na baka talagang mas mabuting tao siya kaysa sa kanyang hitsura. Hindi pa rin kumbinsido si Parna, pero sumasang-ayon din si Rex kay Kroll. Sa ngayon, pinili niyang palayain si Koji. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Parna. Inakusahan niya si Rex na nagiging simpat siya sa mga demonyo, pero ipinaliwanag niya na gusto lang niyang pakinggan si Koji. Si Kroll at Tina ay kapwa sumusuporta sa kanya, kaya napipilitang isaalang-alang ni Parna ang kanilang mga opinyon. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa mga kalye malapit sa kanila. Nabahala sa parada, tumakbo si Kroll upang tingnan ang kaguluhan. Nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa lupa, malapit ng atakihin ng isang malupit na demonyo. Sa kabutihang palad, dumating si Kroll sa tamang oras at pinrotektahan ang lalaki gamit ang isang spell ng hadlang. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya sa tulong, pero hiniling niyang iwanan siya at tumakbo para sa kanyang buhay. Tumanggi si Kroll, sinasabing tungkulin niya bilang isang reyna na protektahan ang mga tao ng kanyang kaharian. Sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng demonyo, ang kanyang kalasag ay sa wakas ay nabasag at ang demonyo ay umuungal ng malakas. Naglunsad ito ng isang makapangyarihang atake sa walang kalaban-laban na lalaki at kay Kroll. Bigla na lang sumulpot si Koji at hinarang ang atake. Pinuri niya si Kroll para sa kanyang walang pag-iimbut na mga aksyon bago patayin ang demonyo sa isang sulyap. Pagkatapos, pinasalamatan niya siya sa pag-distract sa demonyo ng sapat na panahon upang maprotektahan ang lalaki. Sinabi ni Kroll sa lalaki na tumakas, kaya't tumayo siya at umalis. Pagkatapos, nahabol sila ng natitirang bahagi ng grupo ng bayani. Sa harap ng kanilang nagulat na mga mata, taos-pusong pinasalamatan ni Kroll si Koji sa pagligtas sa kanyang buhay. Nagtataka si Rex kung ano ang nangyari, kaya sinabi ni Koji na pinatay lang niya ang isang level 231 na halimaw. Hindi makapaniwala, tinanong niya kung anong skill ang ginamit niya. Sinabi ni Koji na ginamit niya ang charge blow pero lalo pa siyang nagulat dito. Karaniwan, ang charge blow ay isang pangunahing kasanayan, kaya nakakagulat isipin na maaari itong magamit upang talunin ang isang napakalaking halimaw. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kroll na siya mismo ang nakasaksi nito, kaya't totoo ang sinasabi ni Koji. Pagkatapos, si Alice ay tumakbo rin papunta kay Koji. Habang nagtatago siya sa likuran niya, sinabi ni Rex kay Koji na kailangan nilang pag-usapan ang maraming bagay. Malapit, naririnig ang mga pagsabog habang patuloy na inaatake ng ibang mga demonyo ang lungsod. Sinabi ni Koji sa lahat na kalimutan ang kanilang mga talakayan at mag-focus sa pagprotekta sa lungsod sa ngayon. Nang marinig ito, nagtataka si Parna kung kaninong panig talaga siya. Naiinis sa kanyang akusasyon, matigas niyang ipinahayag na siya ay neutral. Di nagtagal, may isang sundalo na tumakbo at nagbabala sa lahat na lumikas sa lungsod. Akala ni Rex na may problema siya sa mga halimaw, kaya nag-alok siyang makipaglaban kasama ang ibang sundalo. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa kanya na hindi ang mga halimaw sa loob ng lungsod ang pinakamalaking problema. Ipinahayag niya na sa labas, isang napakalaking grupo ng mahigit 10,000 halimaw ang nagmarch papunta sa kanilang lungsod. Tinanong ni Koji ang lalaki kung sigurado siya sa impormasyong ito, kaya sinabi ng sundalo na nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata.
Tina ay napansin na ang kastilyo ng Demon Lord ay nasa kanlurang bahagi ng lungsod na ito, kaya ang hukbo ng mga halimaw na nagmarch patungo sa kanila ay tiyak na binubuo ng mga mataas na antas na halimaw. Dahil dito, ang lungsod ng Selmeria ay tiyak na mapapahamak kapag dumating na ang mga halimaw. Nang marinig ito, pumasok sa isip ni Koji ang mga bagay-bagay. Nagtataka si Parna kung ano ang dapat nilang gawin, kaya't iminungkahi ni Rex na lumikas muna sa lungsod. Dahil hindi nila kayang labanan ang mga halimaw sa ngayon, walang saysay na isakripisyo ang kanilang mga buhay. Sa halip, iniisip niya na dapat silang magtipon muli at bumalik sa Selmeria mamaya upang muling sakupin ito. Sang-ayon sina Parna at Kroll, kaya inutusan nila ang sundalo na isagawa ang mga utos ng paglikas. Pagkatapos, humingi si Kroll ng tulong kay Koji. Tumango siya at sinabi na tatawagan niya ang kanyang mga kaibigan mula sa inn. Sa ngayon, ipinagkakatiwala niya si Alice sa kanyang pangangalaga. Nagulat si Rex dito, at pinaaalalahanan niya si Koji na itinuturing niyang pinakamalaking kaaway ang mga demonyo. Nagtataka siya kung hindi ba natatakot si Koji para sa buhay ni Alice. Binanggit ni Koji na kung talagang gusto niyang patayin si Alice, hindi na sana siya nagbigay babala sa kanya sa simula pa lang. Habang nagmamasid si Alice, nag-aalala, pinaaalalahanan ni Koji ang bayani na siya lamang ang may mga sagot sa kanyang mga tanong. Bago niya makuha ang mga sagot na iyon, walang makukuha si Rex sa pananakit kay Alice. Gayunpaman, sumingit si Parna. Tinanong niya si Koji kung ano ang gagawin niya kung hindi lang nila gusto ang kanyang mga sagot. Nagtataka siya kung ano ang gagawin niya kung siya ay pagtataksilan ng mga tao at hulihin si Alice bilang kasangkapan laban sa demonyo. Nang marinig ito, siya ay bumantong hininga at hiniling na ingatan ang bata. Pinapanood ng mga bayani habang mapagpakumbabang pinagkakatiwala ni Koji sa kanila ang maliit na bata. Sa wakas, nagpaalam siya kay Alice at umalis. Pagkatapos noon, pinagtatawanan ni Parna si Alice dahil iniwan siya. Sa hindi malamang dahilan, hindi ganito ang iniisip ni Alice, dahil nagtitiwala si Koji sa grupo ng mga bayani na iwan siya sa kanila. Nagpasya rin siyang pagkatiwalaan sila. Nagulat si Parna sa kanyang talino, habang si Kroll ay ngumiti at niyakap si Alice mula sa likuran. Dahil nangako na siya kay Koji na paprotektahan siya, pinapakalma niya si Alice na wala siyang gagawing masama sa kanya. Inamin ni Kroll na nagtitiwala rin siya kay Koji, alam na ang batang babae na kasama nito ay ganap na walang masamang intensyon. Habang pinapanood ang eksenang ito, nakakaramdam ng lungkot si Parna, pero ang tanging magagawa niya ay umalis. Samantala, habang ang lungsod ay nalulumbay sa kaguluhan, nagmamadali si Koji sa ibang lugar. Di nagtagal, nahabol ni Tak Ako at Meno ang grupo ng mga bayani. Sa sandaling makita nila si Alice kasama nila, inisip nilang siya ay kinidnap, na nagdulot ng galit kay Meno. Agad na tumakbo si Alice papunta sa kanila, ligtas at buo, na nagdulot ng pagkalito kay Tak Ako. Hindi maintindihan ni Alice kung bakit hindi nila pinagkakatiwalaan ang mga tao, dahil si Koji ang dapat na magbigay alam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nagtataka si Rex kung sina Meno at Tak Ako ang dalawang lalaking pinuntahan ni Koji. Nang marinig ito, nagalit si Tak Ako na inisip niya ang kanyang kasarian. Sinabi ni Alice sa lahat na siya ay isang babae, na ikinagulat pa ni Meno. Sa anumang kaso, nagalit si Tak Ako sa grupo ng mga bayani dahil sa pagdukot kay munting Alice. Nakita ang kanyang galit, halos mabasa ng mga bayani ang kanilang pantalon. Mabilis na ipinaliwanag ni Kroll na si Koji mismo ang nagbigay kay Alice sa kanya para sa proteksyon. Ipinaliwanag din niya na dapat niyang kunin ang mga kaibigan niya mula sa inn. Gayunpaman, inihayag ni Tak Ako na hindi siya dumaan. Bagaman si Meno ay nakahinga ng maluwag na ligtas ang kanyang prinsesa, nagtataka si Alice kung saan talaga pumunta si Koji. Bigla, may isang sundalo na nagmamadali at sinabi sa kanila na may isang baliw na nag-iisa sa labas na nakikipaglaban sa buong kawan ng mga halimaw. Lahat ay agad na napagtanto na si Koji iyon. Naiintindihan ni Alice kung bakit umalis si Koji. Kung sakupin ng hukbo ng mga halimaw ang Selmeria, magdudulot ito ng permanenteng puot sa pagitan ng mga demonyo at tao. Walang ibang pagpipilian, sinusubukan niyang ilihis ang hukbo ng mga halimaw mag-isa upang makakuha ng kaunting oras. Kinuha ni Tak Ako si Alice at nagmadali papunta sa labanan kasama si Meno, at sumunod ang grupo ng mga bayani. Samantala, sa larangan ng digmaan, pagod na pagod si Koji matapos labanan ang napakaraming demonyo.
Sa kabila ng kanyang napakataas na antas, kahit siya ay hindi kayang labanan ang 10,000 halimaw mag-isa. Habang nagpapatuloy ang laban, nahahabol ni Takako at ng grupo ng mga bayani si Koji. Nagtataka si Rex kung bakit kinukuha ni Koji ang ganitong mapanganib na misyon. Kaya sinabi ni Takako sa kanya na ayaw lang niyang may mamatay. Ipinahayag niya na si Koji ay nakikipaglaban para sa mapayapang pagtutulungan ng mga tao at demonyo, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, itinuturo pa rin ni Rex kung gaano siya kaabalang walang ingat. Ipinaliwanag ni Takako na hindi talaga nagmamalasakit si Koji sa panganib. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao, wala siyang takot sa kamatayan. Sa halip, ginagawa niya ang lahat para ipaglaban ang kanyang mga ideal, anuman ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paliwanag, pinapanood ni Rex si Koji na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa kabila ng labis na pagkakaiba sa bilang, patuloy na pinapatay ni Koji ang mga halimaw ng kaaway, unti-unting nagre-regenerate ang kanyang mga sugat gamit ang isang passive skill. Namangha, nagtataka si Rex kung bakit sobrang determinado si Koji na makipaglaban hanggang sa huli. Nang marinig ito, sinabi ni Takako sa kanya na si Koji ay may katulad na motibasyon sa kanya. Noong nakaraan, pinatay ng mga halimaw ang pamilya ni Rex habang sila ay naglalakbay, kaya nangako siyang maghihiganti sa lahat ng mga demonyo na lumikha sa kanila. Si Koji ay nakaranas ng katulad na bagay, dahil isang araw, pinatay ng isang halimaw ang kanyang ama. Sa buong pagkabata niya, gustong-gusto ni Koji na makipaglaban sa mga halimaw para kumita ng kabuhayan. Gayunpaman, habang siya ay umuusad, naunawaan niya na ang kanyang villager class ang pinakamahina sa lahat. Bawat laban ay labis na mapanganib, at isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Pagkatapos malaman ito, halos tumigil na si Koji sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nais na ipasa ang kanyang kapalaran sa mga tao ng mas mataas na antas. Ngunit isang araw, inatake ng isang halimaw ang kanyang ama at pinatay ito sa harap mismo ng mga mata ni Koji. Mula noon, nagkaroon siya ng galit sa lahat ng mga halimaw. Lalo na, kinamumuhian ni Koji ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina upang maprotektahan ang kanyang mahal sa buhay. Mula noon, nagsimula siyang mag-ensayo laban sa mga halimaw sa kabila ng napakalaking panganib. Sa gitna nito, napagtanto ni Koji na ang klase ng villager ay may isang benepisyo kumpara sa lahat ng ibang klase, kahit na ang panimulang lakas ng isang villager ay napakahina. Nakakakuha rin sila ng X sa napakabilis na rate bilang gantimpala sa pagpatay kahit isang halimaw. Sa kaalamang ito, nagpatuloy siya sa pagsasanay hanggang sa naging sapat ang kanyang lakas upang mapatay ang halimaw na pumatay sa kanyang ama. Bumalik si Koji sa bahay, masaya na ipahayag ang magandang balita sa kanyang pamilya. Ngunit, pagdating niya roon, nakita niyang nasusunog at winasak ang buong nayon. Lumabas na isang grupo ng mga tulisan ang sumalakay at naghasik ng lagim sa buong nayon. Nagulat, nagmadali ang batang lalaki pauwi, kung saan natagpuan niyang patay ang kanyang ina mula sa pag-atake ng mga tulisan. Noong nakaraan, nang patayin ng isang halimaw ang kanyang ama, nangako si Koji na papatayin ang lahat ng halimaw bilang paghihiganti. Ngayon, nang mapagtanto niyang isang grupo ng mga tao ang pumatay sa kanyang ina, nagtanong siya kung tama bang manampo ng paghihiganti sa lahat ng tao. Ang paghahambing na ito ay nagbigay diin kay Koji sa pagkakamali ng kanyang mga dating pananaw, kaya't binago niya ang kanyang pag-iisip. Sa halip na sisihin ang buong lahi o grupo para sa mga aksyon ng ilan, pinili niyang panagutin lamang ang mga masasamang tao. Nang marinig ito, inamin ni Rex na dati rin siyang ganun mag-isip. Ngayon, napagtanto niya na lumampas na rin siya sa kanyang galit sa mga demonyo. Gayunpaman, hindi iniisip ni Cruel na dapat nilang patawarin ang mga demonyo ng madali. Kahit si Koji ay sinabi sa kanya na ang mga demonyo ay mapanganib dahil sa mga halimaw na kanilang nilikha. Gayunpaman, ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang matulungan ang mga tao at demonyo na magkasamang mabuhay. Gusto ni Cruel malaman kung bakit sobrang determinado si Koji para sa pagkakaroon ng kapayapaan, kaya nagpasya siyang tulungan siyang mabuhay para sa kanyang sariling mga tanong. Sa likuran niya, pumayag sina Tina at Parna na suportahan din siya. Habang nagmamadali ang grupo ng mga bayani upang tulungan si Koji, tinanong ni Meno si Alice kung ano ang gusto niyang gawin. Siyempre, gusto niyang tulungan si Koji, kaya pumayag si Meno na sundin ang kanyang mga utos, kahit na nangangahulugan itong pagtataksil sa mga demonyo.
Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Takako kay Alice na magtago habang tinutulungan niya si Koji laban sa mga halimaw. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ni Koji ang hirap sa digmaan. Laban sa walang katapusang hukbo ng mga halimaw, kahit ang kanyang makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling ay nahuhuli. Gayunpaman, patuloy siyang lumalaban ng walang takot, pinapatay ang maraming halimaw hanggat kaya niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nilupig siya ng mga halimaw at nahuli siya sa isang bakal na pagkakahawak. Habang si Koji ay nakagapos, may isang halimaw na nagsisimulang maghanda ng atake upang pasabugan siya. Bigla, bumagsak si Rex mula sa langit, pinatay ang mga halimaw gamit ang kidlat na hampas. Nagulat si Koji, pero sinabi ng bayani na hindi niya papayagang mag-isa ang isang taga-Bukiri na lumaban. Pagkatapos, naglunsad si Meno ng atake, pinalayas ang isang grupo ng mga lumilipad na halimaw mula sa langit. Si Takako ay sumugod din, binabawasan ang presyon sa pamamagitan ng pagpatay ng ilang mga halimaw, kasama ang lahat ng naroroon. Nagulat si Koji na lahat sila ay dumating para sa kanya. Lumapit si Tina at pinagaling siya, habang sinabi ni Parno na hindi niya hahayaang mag-isa siyang lumaban. Gayunpaman, nag-aalala si Koji na mamamatay ang kanyang mga mahihina na kaibigan laban sa mga halimaw. Ayaw umatras ni Kroll, nangangako na hindi niya hahayaang may mamatay ngayon. Nakita ang determinasyon ng kanyang mga kaibigan, muling nagliyab ang apoy sa puso ni Koji. Tumayo siya, inihayag na lalabanan nila ang maraming halimaw hanggat kaya nila bago tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kanyang muling pagbalik ng lakas, sumugod siya at pinatay pa ang ilang mga halimaw. Isa sa kanila ay tinamaan siya ng isang malaking bato, pero nananatiling kalmado si Koji sa kabila ng kanyang mga sugat. Mabilis siyang ginamo ni Tina, nagtataka kung bakit siya ganoon kabala. Umiti si Koji, sinabing maaari siyang maging pabaya dahil ang kanyang mga kaibigan ang sumasalo sa kanya, bawat tao ay same time na lumalaban sa kanyang panig. Sa unang pagkakataon, naiisip ni Koji na maaari siyang umasa sa kanyang mga kaibigan.